Pag-usapan man natin ang bardagulan sa West Philippine Sea o South China Sea, puro soberanya, seguridad at teritoryo lang ang bukang bibig ng marami. Pero bilang isang behavioral economist na kunwari ay eksperto sa macrofinance, ibang klaseng salamin ang gamit ko rito. Ang tensyong ito ay hindi lang basta patalbugan ng mga barko sa dagat. Sa totoo lang, isa itong dambuhalang economic variable na kayang baluktutin at i-reshape ang pangarap nating pag-unlad ng Pilipinas. Ang tunay na tanong dito ay hindi kung may gulo ba o wala, kundi kung gaano kalala ang kaba na hatid nito sa daloy ng pera, kalakalan, kuryente at mga diskarte. Para magets nyo ang bigat ng drama na ito, silipin muna natin ang kasalukuyang state ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang bansa natin ay nasa gitna ng isang matinding transisyon o sabihin na nating identity crisis. Mula sa pagiging pabuhat sa mga padala ng mga OFW at sa sektor ng serbisyo, pilit nating sinusubukang mag-glow up patungo sa ekonomiyang nakasandal sa mga investment, pabrika at maayos na kalsada. Ang pagbabagong ito ay nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar na galing sa ibang bansa para lang mapabilis ang pag-asenso at makahanap ng matinong trabaho ang mga Pinoy na hindi lang puro thank you ang bayad. Pero syempre, dito na papasok ang malupit na plot twist sa ating mapa. Ang mga lugar na may pinakamalaking potensyal para yumaman tayo, lalo na yung mga dagat sa kanluran, ay siya ring mga lugar na pinag-aagawan na parang huling piraso ng pizza. Ang lapit ng mga inaasahang pagkukunan ng kuryente at isda sa gitna ng gulo ay gumagawa ng vibes kung saan ang bawat kusing nakikitain ay laging may kasamang banta ng panganib. Sa mata ng mga dayuhang investor, ang lokasyon ay hindi lang basta address sa Waze. Isa itong malaking red flag sa pag-check kung safe pa ba ang kanilang mga pinaghirapang puhunan. Sa mundo ng behavioral economics, ang mga desisyon sa pera ay hindi lang basta usapang math o spreadsheet, sobrang laking factor ng psychology ng market at yung tinatawag nating feeling delikado o perception of risk. Kapag nakakabasa ang mga investor ng balita tungkol sa mga barkong nagbabanggaan o mga protestang walang katapusan, ang utak nila ay automatic na nag-overthink para umiwas sa lugi. Ang pagiging clueless sa mangyayari ang pinakamalaking kaaway ng pera. Mas takot ang mga negosyante sa mga bagay na hindi nila mahulaan kaysa sa mga siguradong malas na pwede naman nilang paghandaan. Ang takot na ito ay nagre-resulta sa isang seryosong konsepto sa pera, ang geopolitical risk premium o yung dagdag bayad dahil sa gulo ng politika. Ibig sabihin, ang mga dayuhang investor, lalo na yung mga naglalabas ng bilyon-bilyon para sa kuryente at mina na matagal bago mabawi, ay hihingi ng mas malaking tubo bilang pampalubag loob sa pagpasok sa Pilipinas. Kung hindi kayang ibigay ng proyekto ang ganun kalaking kita para takpan ang kaba nila, magdedesisyon na lang silang i-ghost ang proyekto o mas malala, ilipat ang kanilang bilyon-bilyong pondo sa ibang bansa na mas tahimik ang buhay. Good luck na lang talaga sa foreign direct investment o FDI natin, parang multo na lang na hindi pwedeng isnabin. Habang busy ang Vietnam at Indonesia sa paghakot ng sandamakmak na investment, itong Pilipinas ay nagkakandara pa ring magmukhang kaakit-akit kahit mukhang hopeless na. Bawat drama at tensyon sa dagat ay parang alarm clock na nanggigising sa mga boardroom sa New York, London o Tokyo para sabihing huwag dyan delikado. Imbes na ipagmalaki ang galing ng mga Pinoy o ang lumalaking market, ang topic sa mga risk assessment ay kung paano isasalba ang mga asset at supply chain kapag nagkagulo na sa rehiyon. Ngayon, dako tayo sa bida ng problema, ang energy security na parang joke na lang sa atin. Ang ekonomiya ay tumatakbo sa kuryente. Pero ang kuryente natin ay nakasalalay sa mga mapagkukunang hindi naman natin sigurado kung hanggang kailan tatagal. Sa mahabang panahon, ang Malampaya Gas Field ang naging tanging gulugod ng supply sa Luzon na bumubuhay sa milyon-milyong bahay at mga pabrikang naghihingalo. Pero alam naman ng lahat, maliban na lang kung nagbubulag-bulagan ka, napaubos na ang reserba ng Malampaya. Ang paghahanap ng kapalit ay hindi na lang isang opsyon. Kailangan na talaga itong gawa ng paraan kung ayaw nating bumalik sa panahon ng uling para lang makaiwas sa krisis. Ang pinaka-obvious na potensyal na kapalit sa Malampaya ay ang mga reserba ng langis at gas sa Reed Bank o Recto Bank kung hindi lang tayo inuunahan ng iba. Kaya sana nitong magbigay ng sapat na enerhiya
para suportahan ang pangarap nating industrialisasyon sa mga susunod na dekada. Pero syempre, laging may plot twist. Nasa gitna mismo ng gulo sa West Philippine Sea ang Reed Bank. Dahil sa tindi ng geopolitical risk at banta sa seguridad ng mga barko, ang mga international energy companies ay mas pipiliin pang matulog kaysa magtapon ng bilyon-bilyon para sa pagbabarena sa gitna ng gyera. Kung hahayaan lang nating mabulok ang mga reserbang iyan sa ilalim ng dagat dahil sa takot sa hidwaan, wala tayong choice kundi lunukin ang isang napakapait na alternatibo. Ang kawalan ng sariling gas ay magtutulak sa bansa na umasa ng husto sa pag-import ng liquefied natural gas o LNG mula sa pandaigdigang merkado. Mukhang madaling solusyon sa unang tingin. Pero sa usapang macrofinance, isa itong malaking sugal na siguradong talo tayo. Ang presyo ng enerhiya sa mundo ay kilala sa pagiging sobrang gulo na isang giyera, pandemya o maling desisyon lang ng mga oil exporting countries ay wasak na agad ang budget natin. Ang pagiging dependent sa imported LNG ay magdadala ng sunod-sunod na kamalasan sa ating ekonomiya. Una, bugbog sarado ang balance of trade natin dahil sa sobrang gastos sa pag-import. Ubos ang dolyar natin pambayad sa mahal na enerhiya, kaya asahan mong magiging barya na lang ang halaga ng Philippine peso. Pangalawa, at ang pinakamasakit para sa mga ordinaryong mamamayan at negosyo, ang mas mataas na gastos sa pag-import ay direktang ipapasa sa mga consumer. Ibig sabihin, good luck na lang sa singil sa kuryente na mas mataas pa sa pangarap nyo. Tayo na nga ang may isa sa pinakamahal na kuryente sa rehiyon. Ang pagtaas pa nito ay isang malaking sampal sa ating lahat. Yung kuryente nating pang-international ang presyo, talagang sinasabutahe ang kakayahan ng mga industriya nating makipagsabayan. Good luck na lang sa pag-akit ng mga tech giants or car manufacturers na mag-invest dito kung ang basic na gasto sa kuryente pa lang ay mas mahal pa kaysa sa mga kapitbahay nating bansa. Ang mga investor ay hindi naman mga pilantropo, hanap niyan ay tipid at efficiency. Kung lalamunin lang ng mahal na kuryente ang kikitain nila, lilipad lang sila sa mga bansang may matino at murang kuryente habang tayo ay maiiwang nganga sa mga nawalang pagkakataon. Bukod sa kuryente, isa pang sakit sa ulo itong supply chain natin. Ang South China Sea ay hindi lang basta paliguan ng mga isda. Ito ang isa sa pinakaabalang highway ng kalakalan sa mundo kung saan bilyon-bilyong dolyar ang dumadaan araw-araw. Dahil ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakadepende sa pag-import ng kung ano-ano at pag-export ng mga produkto, anumang gulo sa dagat na yan ay may instant na epekto sa daloy ng kalakal. Ang mga delay na yan ay hindi lang simpleng abala. Sinisira niyan ang mga schedule ng produksyon na parang isang malaking biro. Sa usapang pera, ang banta ng gulo sa mga rutang pandagat ay agad na nagpapataas ng risk premiums sa marine insurance. Kapag ang mga barko ay kailangan dumaan sa mga lugar na parang sasabog na sa tensyong militar, ang mga insurance company ay parang mga hold-daper kung magpatong ng bayad. Dagdag pa rito, kung mapipilitan silang mag-detour para lang umiwas sa gulo, asahan ang mas mataas na konsumo sa krudo at mas mahabang biyahe. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa mahal na logistic na sa huli ay ang mga negosyo at tayong mga ordinaryong mamimili ang magbabayad. Ang paglobo ng gasto sa logistic ay may direkta at hindi direktang epekto sa mga paboritong industriya ng Pilipinas. Halimbawa na lang ang electronic sector na pilit nating ibinibida sa labas. Ang industriyang ito ay nabubuhay sa mabilis at murang pag-angkat at pagluwas ng mga piyesa. Kung magmamahal ang shipping, liliit ang kita ng mga kumpanya. Kahit ang BPO sector na akala ng marami ay ligtas, damay pa rin. Kapag tumaas ang cost of living dahil sa inflation na dala ng logistic at kuryente, hihingi ng mas mataas na sahod ang mga manggagawa at diyan na mawawala ang ating tanging bentahe na murang labor. Mayroon pang isang layer ng epekto na madalas ay deadma lang ang marami. Ang hatian sa pambansang budget. Dahil sa lumalalang tensyon na pipilitan ng gobyernong baguhin ang kanilang priorities, ang pagbabantay sa teritoryo ay nangangailangan ng modernong gamit militar at Coast Guard na hindi naman libre. Ang resulta, bilyon-bilyong piso ang kailangang ilaan para sa mga bagong barko, radar at eroplano. Bagamat kailangan ito para sa seguridad, isa itong malaking hamon sa macrofinance na tinatawag nating opportunity.
Cost yung tipong bumili ka ng mamahaling gate pero wala ka namang pambili ng ulam. Sa usapang pang-ekonomiya para sa mga hindi nakakaintindi, ang opportunity cost ay yung mga bagay na kailangan mong isakripisyo para lang makuha ang isang gusto mo, parang yung dignidad mo para sa jowa mong toxic. Ang bawat pisong nilulustay sa mga misail o barkong pangpatrolya ay perang hindi na ibuhos sa pag-aayos ng mga kalsadang butas-butas, pagpapaganda ng mga daungang kinalawang na, pagpapatayo ng mga paaralang kulang sa upuan, o sa pag-upgrade ng internet natin kasing bagal ng pag-usad ng hustisya. Itong mga infrastruktura, edukasyon at teknolohiya na to ang may tinatawag na economic multiplier effect. Yung totoong nagpapayaman sa bansa. Sa long term, sila ang tunay na nagpapalago ng ekonomiya dahil pinapatalas nito ang produktibidad ng bawat mamamayan at ng buong bansa. Hindi yung puro porma lang. Kapag hindi naitama ng gobyerno ang balanse sa pagitan ng pagbabantay sa bakuran at pagpapakain sa mga nakatira rito, asahan mong pagong ang magiging takbo ng ating pagunlad. Ang ekonomiyang puro baril ang inuuna pero kulelat sa infrastruktura ay magreresulta sa mga manggagawang nganga, mga sistemang laging under maintenance at mga prosesong mas masahol pa sa pila sa LTO kumpara sa mga bansang matalino sa paggastos. Sa mundong ito na punong-puno ng mga pabidang bansa, ang pagiging mabagal mag-level up ay parang pag-atras na rin at baka magulat na lang tayo na ang Pilipinas ay naging tagahugas na lang ng plato sa laylayan ng Asya. Pero syempre, bilang isang feeling matalinong analista, kailangang tingnan ang big picture kahit masakit sa mata. Ang gulo sa West Philippine Sea ay hindi lang naman puro malas at negatibong vibes. Sa kasaysayan ng ekonomiya, ang mga krisis at matitinding pressure ang madalas na nagiging mitsa ng mga malalaking pagbabago at inobasyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay isang malakas na sampal sa Pilipinas para mag-ayos ng buhay at magsagawa ng malalimang restructuring sa mga estratehiya nito. Isa sa mga pinakamalaking plot twist dito ay ang pabilis na paghahanap natin ng mga bagong ka-MU sa ekonomiya at seguridad para hindi lang sa isa nakadepende. Dahil delikadong umasa sa isang toxic na kapitbahay na feeling may-ari ng buong rehiyon, ang Pilipinas ay mas aktibo na ngayong naghahanap at nagpapatibay ng ugnayan sa ibang mga bansa. Kitang-kita naman ang pagdami ng mga investment at kasunduan sa kalakalan sa pagitan natin at ng mga bansang tulad ng Japan, South Korea, Australia at pati na mga taga-Europa. Dito na papasok ang tinatawag na China Plus One strategy na pilit nating sinasakyan para hindi tayo mapag-iwanan dahil sa walang katapusang awayan sa kalakalan at geopolitics ng mga dambuhalang bansa at sa trauma ng pandemya kung saan na-stuck ang supply chain. Maraming kumpanya ang natuto nang huwag ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket. Naghahanap sila ng karagdagang lokasyon. Sa Asia, ang plus one. At ang Pilipinas, sa ganda ng pwesto natin at sa mga magagaling nating manggagawa, ay nasa perpektong posisyon para saluhin ang mga investment na lumalayas mula sa kabilang bakod. Pero huwag tayong feelingyera. Hindi automatic na magkakandara pa ang mga kumpanyang yan dito. Hindi sila basta-basta lilipat sa Pinas dahil lang sa may LQ sa ibang lugar. Para maging tunay na bida sa China Plus One strategy, kailangang patunayan ng bansa na hindi ito isang malaking red flag para sa negosyo. Kailangan ng agresibong pag-aayos sa mga patakaran, pag-delete sa legendary na red tape at pagbibigay ng mga tax incentives na hindi nakakahilo. Higit sa lahat, kailangan ng matinding budget sa infrastruktura, yung hindi lang puro drawing na modernong daungan, kalsadang hindi laging under construction, at kuryenteng hindi nagpaparamdam pati internet na hindi pagong. Kung magagawa nating tunang tama at mabilis isang malaking sun, yung heograpiya nating akala natin ay sumpa o magnet ng sakuna, ay baka maging pinakamalaking flex natin. Ang pagiging nasa gitna ng trade routes ay parang ginto kung may kapasidad kang maging matinong logistics hub at hindi lang tambayan. Sa halip na maging biktima ng mga delayed na supply chain, ang Pilipinas ay pwedeng maging critical na node o middleman na nagpapabilis ng galawan ng goods sa rehiyon. Bukod sa investment at logistics,
Huwag nating kalimutan ang blue economy na parang display lang sa atin yung yaman ng karagatan mismo. Ang pangingisda, aquaculture at mga serbisyong pandagat ay bumubuhay sa milyon-milyong Pilipino. Pero parang buffet na bukas para sa mga dayuhan. Kung mapoprotektahan lang sana ang mga yamang ito mula sa mga uninvited guests at maaalagaan ng maayos, ang blue economy ay mananatiling malakas na motor of pag-unlad, lalo na sa mga komunidad na nasa gilid lang ng dagat. Ngayon, dako tayo sa behavioral economics para sa mga mahilig sa psychology. Isang mahalagang konsepto rito ay ang policy signaling o yung mga paramdam na pinapakawalan ng gobyerno sa merkado. Ang merkado ay parang mga stalker na laging nagbabantay at nagbabasa sa bawat galaw at statement ng mga leader natin. Kung ang gobyerno ay nagpapakita ng kakayahang mag-handle ng risk ng kalmado at hindi parang nagpapanik, nakakatulong to para pakalmahin ang mga nerbyosong investors. Ang pagpapanatili ng matinong ekonomiya, yung hindi sky-high ang inflation at hindi lubog sa utang ay malakas na signal na safe itapon ang pera rito. Ang pagpupursige sa isang consistent at maayos na diskarte sa diplomasya at batas ay nagre-resulta sa mas mababang risk rating mula sa mga mapanghusgang merkado. Kapag nakikita ng mga credit rating agencies at big-time investors na may malinaw na plano ang Pinas at hindi puro emotional damage ang reaksyon, yung risk premium na tinalakay natin ay bababa rin. Ibig sabihin, hindi tayo mukhang kawawa pag nangungutang at ang mga kumpanya ay hindi hihingi ng gintong tubo bago mag-invest. Ang pagiging consistent ng mensahe ng gobyerno ay literal na nagsisave ng bilyon-bilyong piso na sana ay hindi na lang naglaho na parang bula. Sa kabilang banda, ano pa nga ba ang aasahan natin kung ang mga polisiya ay mas magulo pa sa love life mo at pabago-bago kada palit ng administrasyon? Dito na nagsisimula ang totoong circus. Ang pagiging inconsistent ay parang pampagana sa kaba ng merkado. Kapag ang mga negosyo ay clueless kung ano ang magiging trip ng bansa sa susunod na taon, kahit konting kibot lang sa paligid, akala mo ay katapusan na ng mundo. Ang mga mood swing na polisiya ay pamatay gana sa kumpiyansa, kaya ang mga negosyante, mapalokal o dayuhan, ay mas pipiliin pang itago ang pera kaysa itaya sa mga proyektong pangmatagalan. Ang ganitong kalituhan sa patakaran at ang walang katapusang tensyon ay may special gift para sa financial markets natin. Siyempre, ang unang nadededs ay ang ating kawawang Philippine peso. Kapag ang mga investor ay nakaamoy ng panganib, ang unang reflex nila ay i-exit ang kanilang kapital palabas ng bansa at itago ito sa mga safe haven gaya ng US dollar. Dahil sa panic selling ng piso at pagho-hoard ng dolyar, ang halaga ng pera natin ay bumubulusok na parang nahulog sa bangin. At dahil mahina ang piso, asahan mong ang lahat ng inaangkat natin mula sa krudo, bigas, hanggang sa mga makinarya ay magmamahal na lalong nagpapalala sa inflation. Habang naghihingalo ang piso, ang stock market naman ay parang nasa roller coaster na puro pababa lang ang direksyon. Ang stock market kasi ay labis na nakadepende sa hopium para sa hinaharap. Pero kung ang future ay puro takot dahil sa mga isyung geopolitikal, ang mga investor ay mag-uunahang ibenta ang kanilang mga shares para isalba ang sarili nila. Ang ending, bagsak ang value ng mga kumpanya sa Pilipinas kaya hirap silang makalikom ng pondo para sa pagpapalawak ng kanilang mga negosyo. Isa itong nakakasulasok na cycle kung saan ang simpleng takot sa panganib ay nagiging totoong pinsala para sa ekonomiya. Isa pang seryosong bonus sa lumalalang imahe natin ay ang pagmahal ng bayad sa utang sa ibang bansa. Kapag ang gobyerno o ang mga dambuhalang kumpanya sa Pilipinas ay kailangang mangutang sa mga global banks o magbenta from bonds, tinitingnan muna ng mga nagpapautang kung gaano kagulo ang sitwasyon sa bansa. Kung makita nilang nasa gitna tayo ng mainit na tensyon at may pabago-bagong patakaran, hihingi sila ng mas mataas na interest rate bilang danger pay. Ang mas mataas na interes na ito ay nangangahulugan na ang malaking bahagi ng ating pambansang budget ay mapupunta lang sa pagpapakain sa utang imbes na sa mga serbisyo publiko. Kung titingnan natin ang lahat ng ito sa big picture, mukhang kailangan na nating palitan ang ating mga tanong sa buhay. Hindi na dapat tinatanong kung babagal ba ang ekonomiya dahil sa tensyon sa West Philippine Sea, dahil ang sagot doon ay isang dambuhalang oo
kung mananatili tayong tutunganga lang. Ang gulo ay nandyan na at ramdam na ang mga epekto nito. Ang mas matalinong tanong ngayon ay hanggang kailan at paano natin mapapatay ang mga negatibong epektong ito? Paano natin naayusin at makokontrol ang mga bagay na kaya naman nating gawan ng paraan? Kung hahayaan lang nating ang mga geopolitical drama ang magpatakbo at kumontrol sa mga desisyon sa investment, lalo na sa mga sektor gaya ng enerhiya at infrastruktura, tiyak na magiging stagnant ang paglago ng bansa. Ang pagiging paralisado sa takot ay parang pagtanggap na lang sa isang future na may mas kakaunting trabaho, gintong presyo ng kuryente at pagong na pag-unlad ng teknolohiya. Ang ekonomiya natin ay magiging punching bag lang ng mga pangyayaring hindi natin hawak na mag-iiwan sa mga susunod na henerasyon ng isang basag-basag na pundasyon para lumaban sa pandaigdigang entablado. Pero paano kung ibahin natin ang script? Paano kung itong matinding pressure na ito ay gawin nating pampagising sa mga natutulog nating opisyal para bilisan ang mga reformang pagong kung gumalaw? Imbes na maging dahilan para magtago sa ilalim ng kama, gawin nating motivation ng tensyon para kumilos ng hindi puro nganga. Ibig sabihin, kailangang magpakitang gilas sa pagpapalakas ng sariling atin at bawasan ang pagiging clingy sa ibang bansa na konting gulo lang ay nang iiwan na sa ere. Ito yung tinatawag nating economic resilience o sa madaling salita, ang pagiging matatag kahit binubugbog na ng tadhana. Ang unang step sa pagiging matatag ay ang pag-aayos ng ating energy supply para hindi tayo laging threatened sa brownout. Kahit na importante yung mga reserba sa dagat na pinag-aawayan, kailangan din nating maging agresibo sa paghahanap ng ibang source gaya ng solar, wind at geothermal yung hindi nauubos, hindi gaya ng pasensya natin. Ang bawat megawatt na gawa sa sariling bakuran ay isang malaking babay sa pagiging dependent sa imported na langis at gas na ginto ang presyo. Ang pagkakaroon ng maraming options sa kuryente ay hindi lang pampababa ng bill, kundi proteksyon na rin laban sa mga world market na mas magulo pa sa love life mo. Pangalawa, kailangang i-level up ang ating value chain dahil hindi pwedeng habambuhay na lang tayong taga-export ng hilaw na materyales o taga-supply ng murang labor. Mag-invest naman tayo sa utak at skills ng mga Pinoy para makagawa tayo ng mga high-tech na gamit. Hindi yung puro service sector na lang tayo. Kapag ang mga produkto natin ay world-class at hindi basta-basta mapapalitan, kahit may gulo sa paligid, luluhod ang mga foreign investors para lang makipagnegosyo dahil alam nilang dekalidad ang gawa natin. Ikatlo, ayusin natin ang ating mga economic alliance at wag lang basta makipag-friendly sa iisang bansa. Dali natin ito sa next level, hindi lang puro buy and sell, kundi pati na rin sa tech sharing, joint projects sa infra, at pagpapatibay ng cybersecurity at logistics. Ang pagiging part ng isang solid na network ng mga ekonomiya ay parang pagkakaroon ng resback. Kapag may nang api sa isa, damay lahat, kaya magdadalawang isip ang sinumang gustong mangbuli sa atin. Kung pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito, energy boost, skill upgrade, at solid na alyansa ang gulo sa West Philippine Sea ay hindi na lang basta sakit sa ulo. Sa halip, magsisilbi itong catalyst o yung sipa na kailangan natin para bumuo ng mas matatag at mas independent na bansa na hindi laging nakadepende sa iba. Marami ng bansa ang dumaan sa matinding krisis pero mas naging bigatin pa pagkatapos dahil ang tunay na lodi sa ekonomiya ay yung marunong dumiskarte at mag-imbento kahit gipit na. Sa huli, nasa atin naman ang desisyon kung gusto nating manatiling kawawa o maging bida. Pwede nating piliing maging biktima na lang ng ating lokasyon, yung puro reklamo sa banta pero hinahayaan lang na lamunin tayo ng takot. O kaya naman, tanggapin natin ang realidad at gamitin ito para ayusin ang ating gobyerno, bilisan ang paggawa ng mga kalsada at tulay at makipagbonding ng maayos sa buong mundo. Ang panganib ay laging nandyan. Ang tanging variable na pwede nating kontrolin ay kung paano tayo re-resback at maghahanda. Bilang isang behavioral economist kuno, heto ang memo. Walang pakiramdam ang mga merkado pero mabilis itong matrigger sa drama ng mga tao at sa kung gaano kasablay ang pamamahala. Itong gulo sa dagat ay isang external factor lang na nagpapamahal sa risk premium ng Pilipinas, parang surcharge sa Grab dahil lang sa ulan. Pero itong risk premium na ito,
kayang-kayang baratin at labanan kung hindi lang sana bare minimum ang pamamahala sa pera, kung hindi pa iba-iba ang rules ng gobyerno na parang mood swings, at kung may totoong paninindigan na protektahan at palaguin ang ekonomiya imbes na puro thoughts and prayers sa mga hamon sa labas. Ang pagiging matatag sa macrofinance ang tanging panama sa geopolitics na mas magulo pa sa love life mo. Hindi pa naman tapos ang kwento ng ekonomiya ng Pilipinas at siguradong hindi lang ito ididikta ng kung anong bagong ganap sa West Philippine Sea. Kung matututo lang tayong gawing massive infrastructure project at industrial modernization ang bawat takot natin sa seguridad, baka sakaling maghimala at makakita tayo ng bagong panahon ng kasaganaan. Isang Pilipinas na hindi lang puro import ang alam, kundi isang bansang may sariling kuryente, hindi pagong ang logistic, at hindi lang basta saling-pusa, kundi isang mahalaga at hindi mapapalitang bahagi ng pandaigdigang supply chain. May dalang sakit ng ulo ang tensyon, pero sabi nga ng mga motivational speakers, bawat problema ay may binhi ng pagbabago na madalas ay hinahayaan lang nating matuyo. Bahala na kayo kung paano nyo didiligin o papatayin ang binhing yan. Salamat sa pagtitiyaga sa deep dive na ito sa macrofinance at behavioral economics na parang thesis defense lang. Sana ay naliwanagan kayo kung paano tignan ang mga away bata sa geopolitics gamit ang lente ng pera at ekonomiya. Huwag kalimutang i-flex ang inyong mga hot takes sa usaping ito dahil ang kinabukasan ng ating ekonomiya ay hindi lang pang vlog kundi dapat talagang pag-isipan ng bawat Pilipino. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating pambansang delusyon.